kumunit at magkaroon ng pagkalalim na pagkaunawa sa relasyon natin sa Diyos. Kaya, welcome po lahat, no, sa gawain na ito. Purihin natin ang Panginoon at tayo na po lahat ay tumayo. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Pinamalaki din ang mas malakas sa palakpakan ng Panginoon. Pinag na makapagin ng Diyos, no, sa loob ng isang linggo na kaiingatan ng Diyos, no. Yung mga nangyari man, no, pero sabi ng Lord na ang Diyos ay handang maglolo sa atin. Amen. Na yung gabay ng Diyos, yung protection ng Panginoon, at talagang babaw sa bawat isa atin. Hallelujah. Okay po, ninyo po lahat na tumayo, tayo po magpuri sa ating Panginoon sa umaga na po. Hallelujah. Panginoon, sa umaga na po, Diyos, hindi ilakas ka namin, Panginoon, na hindi Lord sa aming buhay, na Lord na dapat lang tumanggal sa aming Panginoon na nasasalang. Na Lord, yan na iisip mo, Panginoon, ang aming mga puso, na Lord na maging karapatan magkali sa mga ating Panginoon. Na Lord, yan na kami na wika ka sa umaga na po. May lakas
Father, we give you thanks and you praise. Tunay nga po kayo po, marapat po itaas po namin. At bawat isa sa amin po ay marapat po ibaba. Maraming salamat, Ama, sa umaga ito, sa aking katagumpayan niyo po sa krus ng Kalbaryo. Dalangin po namin, Ama, na kami po ay tunay na Kristiyano na magpupuri sa inyo ng truly and deeply love sa inyo, Lord. Maraming salamat, Ama. Kami po ay nandito sa simbahan upang papurihan ka, pasalamatan ka ngayong pong araw na ito. Ito po ay dakila, kayo po ang aming po nagbibigay liwanag sa bawat isa. Dalangin po namin, Ama, madulutan kami ng pag-ibig ninyo at kapayapaan. At dalangin po namin, Ama, na kaisa namin ang aming po mga kapatid sa JCF Bulacan, sa JCF Tigbawan, maging sa JCF Davao, na nagpupuri at itinataas ka sa umaga ito. Nang sa kayo po, Lord, kayo po ang manahan sa bawat isa. Dalangin po namin ang inyong pong banal na Espiritu ay manaig po sa aming po mga puso. Nang sa kayo, Lord, madama namin ang tunay na pag-ibig at liwanag niyo po sa bawat isa. Dalangin po namin ang aming pong pag-aawitan, ang aming pong pagsasayaw, pagtataas ng kamay, pakikinig na iyong salita ay tumimo sa amin at ay sa puso namin. Nang sa kayo, Lord, sa aming pong paghahayo, magamit namin ito at magamit namin ang tunay na diwa ng inyong pag-ibig. Maraming salamat, Ama. Ito pong aming sawang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God is good. All the time. God is good. Sige po tayo lumikot. Ating kabayan natin kapatid sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Tayo po ngayon ay dadako na po tayo sa ating mga patotoo. No? Kung paano kumilos ang Diyos sa buong isang linggo. Mayroon bang ginawa ang Diyos sa buhay natin? Sige po, sino po maunang magpasalamat sa Lord? Ako doon. Amen. Amen, no? Dami natin mga kaya salamat talaga sa Lord. Alam nyo, talagang na-miss
inyo. Kaya salamat sa Diyos ang lahat ng kapulian mula Lunes hanggang Friday, kahapon at saka ngayon. Siyempre, ano naman, kain naman. Kaya salamat sa Lord kasi alam niyo po, hindi po biro ang mga pagsubok. No? Masinis man natin yan. Kaya tayo talaga kapag mayroon tayong Espiritu sa Ginoo, ipaparamdam sa atin ng Diyos ano ba dapat talaga ipanalangin. Lahat ang dami, puro malaga, puro talaga mabigat. No? Pero sa Diyos ang lahat ng papuri, siya ang masunod dahil siya ang ating direktor ng ating buhay. Amen? Siya yung direktor. Mahal-mahal kasi natin si Lord. Kaya yan, marami tayong mga pagsubok. Sino po ang susunod na magpapatotoo sa Panginoon? Amen. Palapakan natin ang Panginoon sa mga susunod. Amen. Muli ng Panginoon. Ako bilang gusto magpapasalamat kay Lord kasi noong April 8, nagdaos kami ni Alan na aming 19th anniversary. Yan. Diba? Lord, salamat po Panginoon kasi kumbaga, syempre, pinagpapasalamat natin sa Panginoon ang lahat ng mga pinagkakaloob niya sa atin. Salamat sa Lord kasi kami po ni Alan, tinulungan ng Panginoon, no? Kasi edad namin ang JCM. Kasi kinasal kami ng April, tapos nagkaroon tayo ng celebration na ating self-registration noong 2017 din. No? June 2017 na registration natin sa Securities and Exchange. So, magkaedad. 2007. 2007. Kaya Lord, salamat Panginoon sa lahat ng biyaya mo, sa proteksyon at sa pag-iingat niya po sa atin. Thank you Lord kasi yung mga nakaraang mga araw, bagamat konti yung mga sasakyan, pero alam ko sa masarap pumiyahe. Ang sarap talaga pumiyahe kasi yung mga sasakyan konti lang no? Hindi ka matatraffic at thank you kay Lord kasi ang provision ni Lord para sa ating lahat. Kahit na nagtataasan ng mga presyo ng mga gasolina, hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Kumakain pa rin tayo ng sobra-sobra pa. Kaya Lord, salamat po talaga sa lahat ng biyaya ninyo sa aming lahat, sa proteksyon, sa pag-iingat niyo po sa amin. Ako po yung gusto nagpapasalamat sa Panginoon at last week, halos mag-isa ulit ako, pero may dumating na mga reliever. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lakas na pinagkakalob niya. Hindi nakakapagod. Kahapon may pasok kami. Alos na buong araw kami kahapon. Pero Lord, thank you sa lakas na binibigay mo sa amin. Sa kalunungan yung pinagkakalob ng Panginoon para magampanan natin na maayos yung mga trabaho natin. At syempre, salamat kay Lord kasi every week, every Sunday, pagpasok natin may bago na namang nadadagdag. Naaayos yung ating bahay pa ng bahay. At nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon kasi papalapit na inaayos na lahat ng Panginoon para sa ating lahat. Kaya po, tayong lahat magsumikap po tayo na magtrabaho sa Panginoon. Kanino pa natin ibibigay yung ating buhay, hindi sa Lord lang naman talaga. Habang may hininga pa tayo, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon, mag-alay po tayo ng paglilingkod sa Kanya, manalangin tayo, magpuri tayo sa Kanya, sapagkat ang lahat na ating na-enjoy dito ay galing lahat ito kay Lord. Kaya Lord, maraming salamat sa inyo po ang lahat ng papuri. Thank you, Lord! Amen. Sino pa? Amen. Sino mo? Sige, sige, ano po. And good morning po sa ating lahat at sa ating Diyos sa Bible. Isa pa palampakan natin si Lord sa mga. Well, hallelujah. Yun, magandang umaga sa ating lahat. Tapos naman mga Lord kasi okay yung buong week ko. And yun, tapos naman Lord kasi dito tayo lahat. Dito na naman tayo sa araw ng linggo na pinagkalaw natin kay Lord yung araw na ito. Kasi ito lang naman yung hinihingi ni Lord sa buong week na isang araw lang naman. Pero yun, thankful kasi dito po tayo lahat na dito makikinig po tayo ng Word of God. Then enjoy lang po tayo kasi dito lang naman tayo palagi para mag-relax din and also makarinig na salita ng Panginoon na para meron tayong matutunan sa buhay natin para ma-apply din natin sa life natin. At ayun, nagpapasalamat ako Lord kasi yun, okay lahat.
sa sa family ko, kay mama, kay May, no, at saka kay ate. Doon naman sila sa bahay kasi nandun na ulit siya, nakaluwi na doon every kasi pag gabi ko kasi yung boyfriend niya, every week doon siya sa kanila. Kaya yung hindi na po siya masyadong nakakaway. Kaya nitong nandito na po ulit siya, thankful kay Lord kasi may katulong na ulit ako maglaba. Kasi nakaraan walang laban ng laba, walang kilos sa bahay. Kaya ayun, kaya nagpapasalamat ako ulit, tsaka kay mama, safe ko palagi sa mama. Pinipray ko lang lagi sa mama kahit na matumal sa tindahan, pero thankful kay Lord kasi nakakasurvive kami. Kaya nakakain sa umaga, tanghalian, tsaka hapunan, naman. Pasalamat talaga kahit na matumal, binibigyan tayo ni Lord pa rin ng blessings na para makasurvive sa araw. Kaya yun, nagpapasalamat ako. Tsaka welcome po kay Ate Sarah welcome po sa church sa JCF po sa Quezon City. Kaya yun po, yun na po sa Diyos ang buong pag-uwi. Amen. Si Pastor Alan po. Yes. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Yan na sa ating Diyos sa buhay. So nagpapasalamat tayo sa Panginoon Diyos kung napansin nyo, church na po yata tayo kasi may cross na. Amen? Nagpapasalamat tayo sa Panginoon Diyos kasi tuloy-tuloy pa rin po yung pagpapagawa ng church. So alam na natin, kahit dalawa lang po sila, alam po natin na may mga edad na rin sila, na kaya po nila buhatin yung speaker natin ng bibigat. So ipapasalamat tayo, yun po yung mga connections na lang po yung ating pong titignan, tsaka yung mga iba pang dali po na gagawin. So talaga po, pa-improve ang ating church. Kasi syempre, palapit din po ang ating church anniversary this coming May. So yun po yung ating pong 19th anniversary. So nagpapasalamat tayo dahil po halos kapareho po ng aming pong anniversary nung kami kinasal, para hindi ko makalimutan kasi kung ano yung anniversary ng church, yun din po yung year ng aming pong ng aming anniversary. So nagpapasalamat kami sa Panginoon Diyos kasi po ang Panginoon Diyos lagi tayong iniingatan. Bagamat nagpalaging dito, bibili ka ng materyales, hindi ka magdadala ng sasakyan kasi mahal ang gasolina, pupunta ka na sa ulo or para kumuha ng materyales sa bibili. So nagpapasalamat ang Diyos mo na provide na mapangailangan po ng church na ito. Amen? So hindi man tayo kukulang pati pasweldo natin sa ating po mga gumagawa. So talaga po dapat po ibigay sa kanila na po, pinaghirapan naman po nila. Siya talaga nakita naman natin improvement ng church. Kaya po tayo nagpapasalamat, bagamat minsan alikabok ang church natin. So dahil lagi naman ako sinisipon. Amen? Kung tayo na mainit pa, so nagpapasalamat tayo, mas maganda maginhawa, maganda yung ating church na talagang magiging maayos sa palinis. Nang sa ngayon po, conducive po siya pag tayo po nag-praise and worship. Kaya po maraming salamat sa Panginoon Diyos at sa Diyos po papuli. Amen. Welcome po natin ang kapatid natin. Papasalamat sa Panginoon. Ito po. Papasalamat po kayo. Hindi ko pinapansin, February, nagkasakit ako sa lalamunan, hindi ako nag-church. Hanggang dumating nung gumawa siguro si Lord talaga ng paraan. Parang contact touch. Kasi hindi na talaga ako nagsisimba. Wala na aso kami. So, yung touch ko ni Lord. Before sunrise, Thursday and Friday, yung weekdays and holidays, hanggang Monday, hindi na ako makatulog. 2 days hindi ako makatulog. Kasi sarado yung lalamunan. Kasi ka-doktor naman ako ka-doktor, ang lalamunan ko hindi kaya kami maling. Sabi ko, Lord, alam ko na kakamali ako, nakakalim. Siguro kung touch na ako, Lord, na nakalimutan ko siya. So, sunrise and church ko dun sa Jesus, birthday of Jesus Christ.
sabi ko, sorry po, nagkakamali ako, nagkakalimot sa iyo. So, sabi ko, patawarin mo ako sa aking pagkakalimot sa inyo sa aking pagkakasali. So, nagsimba ako doon sa sunrise, doon sa Philippine Ministry. Punta ako doon sa isang church. Sabi, inintay daw kasi bababa daw yung isang parang siguro ano nila. Titingnan kung qualified ako mag-church sa kanila. Yung Christian, sabi ko ganun pala yung qualification ng church. Maghintay ako sa labas, sabi ng security guard. Hihintay yung nasa taas. Titingnan kung pwede akong pumasok. Hindi naman pala yun. Kahit kumapit ka na, may qualification ko pa. So, hindi ako pumasok. Kasi, sabi ko, bakit may qualification kung pwede ako pumasok? Hindi diretso. So, hindi ako sumunta doon. Christian siya. So, pumunta ako doon sa Jesus Christ. At the name of Jesus Christ. So, welcome ka naman. Doon ako nag-start na. Lord, sorry po. So, ngayon, nang pag-fix ko, parang gumaganda ng mga makaramdam ko. Hanggang ngayon, kayo yung lalamunan ko. Pero medyo pa, parang barado. So, pinakiti kay Lord na. Yung prayers naman na, totally yung nalalamunan ko. So, God is good. Yeah. Yung touch niya ako, sabi na kakalimutan na anak ko. So, ayan, nung last, hinanap ko ng church. Kasi si Pastor na sa akin, magsimba ka na sa Sunday sa Sunday. Sabi ko, oo lang ako. Hindi talaga ako nagsimba. Daming dahilan. So, siguro yung lalamunan ko, isang kapit na yung Lord na. Anak, kalimutan mo naman. Kaya, 2 days talaga, naiyak na ako, hindi ako makatulog. Pumunta ako sa doktor, wala yung NT. Andun ay mga ordinaryong doktor. Kasi napunta na ako sa mga ordinaryong hindi na galing. So, ngayon, sabi ko, Lord, sana, thank you. Kahit ako yung nagkalimot sa'yo, tinapit mo ako para hindi malalit din sa'yo. So, this is the last week. Hinanap ko yung church na ako. Sabi ko, kanina, pinamadalam na ako parang yan, 7:30. Sabi ko, Lord, tutulog mo na ako. Gising mo na ako ng 8. Kasi tayo sabi ko, alam ko na yun. So, ginising ako ng Lord. So, nagkape, ang kapit sa church. So, thank you, Lord, and thank you, God is good sa life na hindi niya ako pinawagayan. Thank you so much. Thank you, Lord, sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, sa aming kapatid na ito. Ikaw ang nakatunghay sa langit at sa lupa. Lord, ang aming panalangin na ito ang Diyos na magpapadala sa simbahan na ito, Panginoon, mga kumagagawa, Panginoon, para katuwang, Panginoon, sa simbahan, Panginoon, na ipinagkaroon mo sa bawat isa sa amin. Lord, si Sister, Panginoon, sa iyo namin siya pinagkakatiwala. Salamat sa kanyang buhay. Lord, paisip mo sa kanya, Panginoon, maging kanyang puso, buksan mo, Lord, kung saan mo siyang church na tinawag. Yung conviction ng kanyang puso, Lord. Lord, i-guide mo po siya, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa buhay niya. Ikaw po ang Diyos na magkakalog sa kanya ng kagalingan. Ano man, Lord, ang karamdaman ng kanyang liig, Panginoon. Lord, sa pangalan ni Jesus, pinagaling mo na siya. Lord, sa mga kamay mo, Panginoon, ikaw ang Diyos na nangako sa Isaiah 53 verse 4, sa pamamagitan ng mga natay at sugat mo, pinagaling mo ang aming sister sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Pasalamatan ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam mo siya, nung pumasok ako sa Prami, lumukhaan ko siya doon sa may palengke. Tinapitan ko talaga siya. Sabi, ikaw yung nagsisimba doon sa tindahan. Hindi ako naiiyak. Kaya namukhaan ko talaga siya. Tinapitan ko. Kaya salamat sa Panginoon. No? Kayo po lahat, kayo tumayo. Wala na magpatutuo. Mag-umpisa na po tayo sa gawain niyo. Amen! Listen by God is good! All the time! God is good! Hallelujah! So, umaga na mga pinipili natin, shake mo na
nga natin kamay. No, para may energy naman. Hallelujah! Sa umaga na to, kapatid, no? Magpakababat tayo sa presensya ng Diyos. Amen? Matumanap tayo mga pagsubok, no, this week. Kaya hayaan natin na bigay namin sa Lord yan lahat, no? Dahil sabi nga, napagtagumpay na natin yun. Amen? Kaya po tayo magpakababat sa presensya ng Diyos. Hallelujah!
ito, Panginoon. Lord, nagpawisan kami, Panginoon. Nagpadama namin ang iyong presensya sa mga oras na ito, Diyos. At Lord, pag-usap ka sa bawat sa aming Panginoon. Binitiwala kami na walang posible sa iyo, O God. Sabi nga sa Isaiah, 2 or 3 are gathered when the needs are last, Panginoon. Kaya Lord, pinataas ka namin dahil sa aming mga buhay, Diyos. Kaya Lord, kahit kami may nagkulang, Panginoon, Ikaw ang Diyos at siyang magpupuno sa aming mga pagkukulang, O God. Lord, so as we stand, Lord, kami mananatiling nakatayo, O God. Dumaan naman kami ng mga pagsubok sa buhay ko. Mananatiling kami ayaw, Panginoon, sa iyong presensya. Kami ang mga panglaban, Diyos. Mag-isip sa iyo natin, Panginoon.
Lord, salamat lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakilan pagsamba. At ang lahat ng nagmamahal sa Diyos, ay sabi na, Amen! Hallelujah! Jesus ang salita ng Tuhan. Sa ating kawan, nabibigay ng hulugan sa ating Tuhan. Salita mo ang hawakan ko. Salita mo, salita Ating pupusan ang ating mga Biblia sa Mateo 28:19-20. Mateo 28:19-20. Ito po yung sinasabi. Kaya pumayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Purihin ka, Panginoon, salamat sa mensahe mo sa amin lahat. Maraming salamat, Lord, sa mga buhay na kami ay patuloy na pinahirapan. Maraming salamat sa mga salita mo na patuloy mo, Panginoon, ipinaparanas sa amin na tunay na ikaw ang Diyos na buhay. Na lagi may pangako ka na kami sasamahan hanggang sa sanlibutan na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat. Patuloy ka namin inaanyayahan sa oras na ito na Lord, ikaw ang aming kasama. Sa simula sa natapos ito, Panginoon, higit ang pangalan mo masarili. Higit ang pangalan mo may taas. Madakila at ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbibigay ng katulungan sa bawat isa. Pangunawaan, Panginoon, kapahayatan na nagmumula sa iyo. Buksan mo ang mga puso at isip ng bawat isa. Maging sa mga nanonood, maging sa mga kapitbahay namin. Lord, walang dahilan para hindi ito nila marinig. Panginoon, samahan mo kami at kasihan mo ng banal na Espiritu mo ang mensahe mo sa umaga na ito. At ang bawat isa na may pagpandinig ay makinig ng mabuti sapagkat ito ay pagkain spiritual na patuloy kakailanganin ng bawat isa sa amin lahat. Panginoon, maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming samo at panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. So, good morning po. Tayo po lahat ay makaupo. Hallelujah. So, salamat sa Lord. Maybe nagtataka kayo, bakit yung mukha ko, no? May naiiba. Amen? So, ako pinapasalamatan ko pa rin ang Panginoon. Dahil minsan ang aksidente na hindi sa akin. No? So, habang kami pauwi na, kasi pupunta na nga kami kasi may practice. So, hindi ko rin nakakalain na doon ay madadapa ko doon, pero panahon. Talagang naranasan ko yung mukha ko na nasugsog sa simento. Talagang napalihod ako at talagang may mga tao pero hindi pansin. So noong oras na yun, dahil ang tsinelas ko naputol yung sa sipit-sipit. Pero yung paa ko nakapasok pa rin doon. So yun ang nakapagpadapa sa akin. Napalihod ako. Dito ko naranasan yung tumama yung mukha ang napaalala sa akin doon ng Panginoon. Nang siya nadapa, pumutok ang kanyang mukha. So talagang sabi ko na kakaiba. Na-experience mo yung galon. Ang tanging saksi ko lang siya niyan. Hawak ko, nabitawan ko yung karga ko dito at may bag ako. So habang ako na napaupo, naupo lang muna ako. Tinitingnan ko yung mga tao sa paligid. So meron, pero hindi pansin.
ipapasok na dito sa atin. So sabi ko nga, Lord, mag-back up kaya ako. Lord, mag-preach kaya ako. Alam mo sabi sa akin, tuloy lang. So naisip ko, oo nga si Lord, nung lalapa siya, bumangon siya. Kanta pa niya yung krus. Hindi nagdahilan ng Panginoon, hindi bumitaw. So sabi ko nga, habang nauupo ako, talagang sabi ko, Lord, maraming salamat. Walang may gusto dito. Talagang accident kayo. So talagang naramdaman ko kagad, tumaas yung dito ko. So dahil napaluhod ako, talagang na sakit sa kayong dito ko, kaya namaga. So sabi ko, tuloy lang. Sabi ni Lord sa akin, tuloy lang. So para sa akin, walang dahilan. Hindi tayo makakapag-excuse sa Panginoon. Ang mahalaga dito, malakas ka masaglahan. Nakatayo ka. So yun ang nakapag-unayan sa akin. So sabi nga sa mukha, hindi magandang tingnan, pero ang mahalaga ang puso natin na patuloy na maglilingkod tayo sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya salamat sa mga nag-worry, no, sa ating siya ng Brother Alan, kaya ba? Sabi ko kaya naman. Salamat sa Lord kasi prepare naman ang puso ko. Salamat pa rin. So talagang sabi sa akin, wala kang dahilan. Yan lang. Oo nga. Kaya sabi yan na narinig, gaano pa tayo mahanda? Pag may dumating pa na ganito, ay tika lang muna. Minsan nakakalungkot lang, masakit ang katawan ko, masakit ang ulo ko, hindi ako pwede makarating. Pero mas lalo natin ilapit ang ating mga sarili sa Panginoon. Dahil siya ang magbibigay ng lakas sa ating lahat. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So sinasabi po dito sa text natin, na sinasabi ng verse 20, at turuan sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang sanlibutan po ay hindi pa yan matatapos, pero ang buhay natin matatapos. Amen po ba? Walang makapagsasabi. Sabi ng Panginoon, ako'y laging kasama ninyo. Amen? Laging kasama ninyo. I'll be with you wherever you go. Sa aming pagkadapa, kasama ng Panginoon at hindi namin ako doon. Naupo ako at nag-isip, pero sabi ni Lord, tuloy lang. Tuloy ang buhay. Amen? Tuloy ang buhay. Whatever happened, sabi ng Lord, sasamahan ko kayo. Napakasarap ng pangako ng Panginoon, sasamahan ko kayo anuman ang mangyari sa buhay natin. Hanggang may hininga na binigay ang Diyos, sasamahan tayo. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Maliwanag po na humayo kayo, gawin ninyong alagad ko, bautismuhan. Ang salitang ito ay dakilang utos ni Kristo sa lahat ng kanyang tagasunod sa bawat salinlahi. So ibig sabihin sa bawat salinlahi, ituro may utos ang Panginoon sa ating lahat. Amen? Ako'y laging kasama ninyo. Ang pangakong ito ay nagbibigay ng katiyakan ng Panginoong Jesucristo sa mga nanghihikayat ng mga makasalanan upang iligtas at maturuan silang sundin ang kanyang matuwid na pamantayan ni Kristo. Amen po ba? May utos ang Panginoon. Go! And make disciples. Sa ating lahat, tayo ay sinasabihan ng Panginoon, go! Walang ibang utos ng Panginoon. Magturo ka, humayo ka. Ang buhay natin ay isang misyon. Amen po ba? Misyon ang buhay natin. Hindi mo kailangan pumunta kung saan-saan. Dito pa lang sa buhay natin, misyon ang pamilya, mga kapitbahay, lahat ng mga kaibigan natin. Misyon natin yan. Amen po ba? Bagamat sinasabi ng iba, hindi naman yan teacher. Ang teacher lang ba? Na mayroong papel na katibayan na ikaw ay pasado na teacher? Amen? Naiintindihan mo ba natin? Sino nagsabi, hindi naman ako teacher? Sino nagsabi, hindi teacher? Bakit? Ayaw natin? Hindi ka teacher? Hindi ka teacher? Sample. Pag ako ay naliligaw, magtatanong ako, saan po ang daan papunta dito sa titihan? May tao nagsabi, ganito. Sumakay ka sa ganito, lumakad ka sa ganito. Yung nagturo na yun, teacher yun. Amen po ba? Naintindihan po ba? Lahat tayo ay teacher. Amen po ba? Huwag kang papayag na hindi ka teacher. Hindi kailangan ng isang katunayan na ikaw passer, board, hindi
teacher ka. Natatawag lang daw ang isang teacher pag ikaw board passer. Sa Panginoon, walang board passer. Lahat ay teacher. Kaya go and make disciple and follow me and teach them. Turuan mo sila. Walang ibang utos ang Panginoon. Turuan mo sila at bumayo ka. Walang ibang utos ang Panginoon. Hindi sinabi ng Lord can make more program. Amen po ba? Naintindihan ko ba? Ang lahat ay kailangan turuan. Ang gusto ng Diyos ay maraming mga tinuruan, mga ngaral. No? Ang mga taong follower ni Lord, siya ay patuloy na sumusunod, nag-aaral. Para yung mga taong wala pang relasyon sa Panginoon, magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan mo dahil sabi ng Lord, go and make disciple. Are you willing? Tayo lahat, pag may nagtuturo sa atin, tayo lahat ay estudyante. Amen po ba? Estudyante tayo ng Panginoon. Sa literal na mga nag-aaral may katapusan. Pero sa Panginoon, walang katapusan ang mga disciple niya at continue sila tumuturo, nagtuturo para yung mga tao maturuan sumunod sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Go and make disciple. Ituro mo, ano ba natutunan mo dito? Huwag kang tatahimik, huwag kang papayag ng mga tao na sa paligid mo ay walang alam. Sabi ng Panginoon, turuan mo sila. Amen po ba? Tayo ba masibang magturo? Kahit sa mga bata. Paglabas ko ng pintuan, sabi ko, halika na yan. Labas na tayo. Alam mo sabi niya? Mama G, careful sa walk mo. Bakit? Mama G, careful. Tinitingnan ako lumakan. Careful sa walk mo. Siya nakakita sa akin. Nakakapon. Alam mo, tinitigan niya ako. Alam mo yung kungay-kungay ng mata na tinawanan niya ako. Sabi niya, Mama G, sabi niya, tapos naligo ako. Alam mo, sinilip niya ako. Sabi niya, bakit daw ako naligo? Eh, meron daw akong naligo. Diba? Sabi ko, sandali lang naman ako. Mama G, nagagawin siya, igagawin mo siya. So, tingnan mo, no? Sa isang bata, talagang nakakatuwa lang. Sabi ko, ilan punta kay mama? Sabi, no. Punta ako, hallelujah. Tapos sabi yung kanta ni Mike see you high and lifted up. Kanta na naman siya. May baon siya pag-uwi kahapon. Kaya salamat sa Lord. Amen? So, ang ating pamagat-sumanan nito, bautismo sa tubig. Kahulugan ng bautismo. Ang bautismo ay panlabas na simbolo. Simbolo sa panlabas natin. Ang panloob na katotohanan nito ang tunay na kaligtasan. Sa labas ng bautismo tayo nakita ng mga tao. Ito yung panloob natin. Sa loob natin, ito yung katotohanan na tayo ay mayroong kaligtasan. Amen? At number 1, ito ay nangangahulugan ng pagsunod sa utos ni Kristo. Ito ay expression natin na tayo ay sumusunod sa Diyos. Amen? Sabi nga ng Mark 16:16, ang sumampalataya at nagbautismuhan ay maliligtas. Ito yung una. Ano ba ang una? Ang bautismo ba o pananampalataya? Ano ba ang una? Bautismo o pananampalataya? Yes. Pananampalataya, then bautismo. Walang pwedeng mauna ng bautismo. Pananampalataya. Kaya ikaw ay nagpabautismo. Naiintindihan. Dapat naiintindihan natin lahat ito. Bakit? At sinasabi pa ng pangalawa, ito ay nangangahulugan ng pagsunod sa halimbawa ni Kristo. And 1 Peter 2:21, sapagkat si Kristo man ay nagbata at dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mga sunod sa mga hakbang niya. Sabi ng John 30:15. So sinasabi, the Lord is our model, pattern sa buhay natin. Ang halimbawa natin ay ating Panginoong Hesukristo. Hindi yung halimbawa natin, si Lord. Sabi nga, ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa ating lahat, siya ang magiging halimbawa sa buhay natin. At ang katangian ng Diyos, ang kanyang paglakad, ang kanyang sinasabi, at ang laman ng puso niya, at lahat ng gawa niya ay dapat maging katulad natin siya.
Amen po ba? Palakpakan natin ating Panginoon. Wala tayong ibang halimbawa, kundi ang Panginoon. The way na magsalita ang Panginoon, hindi siya sumisigaw. Hindi siya mahinahon ang ating Panginoon. Amen? Kaya alam niyo hapon, naalala ko yung naalala ko yung mga the good Samaritan. No? Na sino ba magtutulong sa iyo? Sa oras na nandyan ka. No? Walang good Samaritan. Lahat lang nakatingin lang, dumaan lang sila. Yun, napaalala sa akin ng Panginoon. Amen? So talaga, dumarating sa buhay namin. Ikaw mismo, sa pagkadapa mo, ikaw ay dahan-dahan tayo. Tumayo ako. Ang sinilas ko, hindi ko na magamit. Naglakad ako. Nakapaa. Masakit ang kalsada ka namin bago-bago. Amen? So nag-remind talaga ang Lord sa akin. Sa akin, sa buhay mo talagang grabe ang dinanas ng Lord para sa akin. At pag tayo dumating sa punto na yun, magre-remind ang Panginoon. Kaya sabi nila, okay lang? Sabi ni Lord, tuloy. Handa naman po ako. Kaya salamat sa Panginoon. Ang mahalaga, we are alive and well and keeping sa Panginoon. Tuloy ang buhay sa Panginoon. Amen! Palagpagan natin ang ating Panginoon. So, salamat sa Lord. No, siya talaga. Number 3, ito'y nangangahulugan ng pagganap ng buong katwiran. Itong buong katwiran, ibig sabihin ng Mateo 3:15, ito ay pinayagan ng Panginoon ng si John the Baptist na siya i-baptize. Bagamat ayaw ni John, dahil Diyos alam niya na si Jesus Christ is Diyos na makapangyarihan. Pero binigyan siya ng Panginoon ng karapatan i-baptize siya. So ibig sabihin, habang siya ay nandito sa lupa, tao rin ang nagganap sa kanya. Amen? Dito nagpakita ang Panginoon na mahinahon siyang umupo at talagang binaptize siya. Nakita natin, ganon ang Panginoon. So pag tayo sa ating mga buhay, ano man ang nangyayari sa buhay natin, naririnig ba natin, ano man ang sitwasyon nangyayari, hindi tayo i-make bagkos magpakumbaba sa Diyos. Amen. Palakpakan natin natin, Panginoon. Yan ang pattern ni Lord sa buhay natin. No, naganap yun. No, ginawa ni John the Baptist para makita ng lahat na sumunod din ang ating Panginoon pagdating sa bautismo. Ito'y nangangahulugan ng pagkahiwalay sa kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan. Sabi ng Colossus 3:3, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Sabi nga ng Galatians 6:14, ang buhay natin, hindi natin hawak. Amin mo ba? Walang may hawak nito. Kahit mga magulang, hindi hawak ang buhay ng mga anak. Kahit tayo hindi. Si Lord ang nagtatago ng buhay natin. Kaya sino man na nangangalaga ng kanyang buhay, siya yung mawawalan. Ang Lord ang nangangalaga sa atin. Ang buhay natin ay nakatago sa Kanya. Precious ang buhay natin lahat. Amen? Huwag natin sayangin ang buhay at pagkakataon na pribilehiyo natin na masundan natin ang wala ng ating Panginoon sa buhay natin at ang sinasabi sa atin ng Diyos. Amen po ba? Nakatagong buhay. Mahalaga ang Diyos sa buhay natin. Kaya lagi binibigyan tayo ng isang katiyakan, sundin ang Panginoon. Ano man ang mangyari sa buhay natin, sundin natin siya dahil siya ang may panukala sa buhay natin lahat. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. At sinasabi pa pa, ito'y nangangahulugan ng pagiging kasama ni Kristo. Sabi ng Romans 6:4-30, ang ibig sabihin ng kasama. Sabi dito ng letter A, kasama niya ang kanyang sa kanyang kamatayan. Sabi ng Romans 6:5, nakiisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan. Kasama niya ang kanyang pagkalibing. Sabi ng Romans 6:4, kayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Kasama niya sa kanyang pagkabuhay namang muli, Romans 6:4, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ng Ama, tayo na may nabuhay sa isang bagong pamumuhay. So ito yung ibig sabihin ng Panginoon. Nang siya ay nabautismuhan, amen, tayo nang inilubog. Ang ating mga kasalanan ay naiwan. Nang ang Panginoon
tayong inihaon niya. At nang siya'y namatay at pagkabuhay, kasama niya tayo. Tayo lahat ay patay na sa kasalanan, buhay tayo sa Diyos. At habang tayo naglalakbay pa sa mundong ito, kasama na tayo ni Lord doon sa kabilang buhay, itong mga buhay natin. Amen po ba? Naiunawaan po ba natin ang expression natin ay ating Panginoon ang siya ay binaptize? No? Naiwan ng kasalanan, ibumangon, kasama tayo doon, hanggang sa siya ay namatay, at nagkaroon tayo ng buhay, ang Panginoon dinala na tayo doon. Amen po ba? Spiritually, ang tinutukoy dito, literal lang tayo binaptize, inilubog, inihaon. Amen? Mayroon na tayong bagong buhay, kaya may 2 Corinthians 5:17, bago na ang ating mga pamumuhay na dapat natin itong malaman sa ating mga buhay. Amen? Wala nang old self and new life na tayo lahat. Amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Amen? Kaya sinasabi pa, ng 6 ito ay nangangahulugan ng pakikipag-isa sa katawan ni Kristo. Sabi ng 1 Corinthians 12:13, sapagkat sa isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa isang katawan na tayo o hindi katawan ang ligtas, ang iglesia na nakikita o hindi nakikita. So sabi nga isang katawan, ang katawan ng ating Panginoon ay ito ang iglesia. Amen po ba? Nakikita ba natin ito? Yes, ito yung sinasabi ng 1 Corinthians. Ang iglesia hindi nakikita, ito tayo. Ito dito sa loob ng puso natin. Ito yung templo ng Diyos. Hindi ito makikita ng mga maraming mga tao kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo. Amen po ba? Si Lord lang ang nakakita niyan. Alam niya at ikaw din alam mo. Dito, katawan ng ating Panginoong Kristo, ito yung iglesia, katawan ng lahat ng mga nabaptize at pinagkalooban ng Panginoon ang kapangyarihan o gifts para gamitin yan sa Panginoon. Dito sa loob, sabay-sabay natin gamitin yan. Amen po ba? Kaya mayroong nag-praise, mayroong nagpapakanta, may nagpe-pray. Lahat dito sa iglesia, bawat isa ay katawan ni Kristo. Na tayo lahat na naririto, sama-sama at nakipag-isa tayo sa Panginoon na makita tayo dito. Ano ang ginagawa mo? Anong ministry mo? Mayroon. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Dito sa atin sa church, walang qualification. Nakakalungkot yung sister natin, no? May church pala. Teka lang nung nabababa ang aming senior o pinakatataas namin, titingnan ka. So, ibig sabihin, kung ikaw ay gustusin, kung halimbawa makikita itong pansanan ko na nakita ka nito, tatanggapin kaya ko? Tatanggapin kaya ko? Paano kaya kung wala kang ipin? Paano kaya kung uugoy-ugoy ka na lang, ganyan-ganyan ka na lang? Alam ka ba doon sa iglesia na yun? Meron pa sa Bible na sinasabi ng Lord, we are not qualified in the eyes of God, but God qualified you. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi nakatingin ang Lord sa isang katauhan. Bakit? Maganda ba ang church? No? Nakakalungkot. Sabi ni Lord, go and make disciple. Ang mga tao maligtas. E paano maligtas ang mga tao? Psst, teka lang. Diyan ka lang nagtito ako. Ang lagi po ay bukas sa lahat. Dito sa lupa. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Kaya may mga tao papasok sa iglesia kahit anong estado na, i-welcome sila at allowed pumasok. Dahil ang church hindi perfect. No? Amen po ba? Hindi tayo perfect, pero dito, tayo ay makikinig ng salita ng Lord. Tayo ay lalago sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan ang sinasabi. And go make disciple. At paglabas, tayo ay mga disciple. Amen po ba? Palakpakan natin ating Panginoon. Yan ang katotohanan. Kaya, sabi pa, sino ang maaaring bautismuhan? Sila na nakarinig ng Ebanghelyo at nanampalataya. Yung mga nakarinig na ng salita ng Diyos, sila itong maaari ng ibaptize, sabi ng Mark 16:16. Ikaw na ang may kakayanan. Ready ka na magpabaptize dahil ikaw ay nakarinig ng Ebanghelyo. Amen po ba? Amen po ba? Yan. So yan ang sinasabi. At pangalawa, mga nabuksan ang mata. Nabuksan ang mata spiritually. Sabi ng
at tinanggap niya ang kanyang paningin at siya'y nagtindig at siya'y binautismohan. Si Pablo po ang tinutukoy. Alam natin si Pablo ay isang napakatalino pagdating sa kautusan. Pero lahat yan hindi naging qualified sa mata ng Diyos ang kanyang karunungan. Siya ay binulag. Amen? At nang siya ay hindi po ni Ananias pinag-pray, sabi ng Panginoon, puntahan mo si Pablo. Natanggal sa kanyang mga mata ang mga kaliskis, ibig sabihin ng mga kaliskis yan, ang mga karunungan niya, skills niya. Skills niya, talagang matalino siya, talagang may karapatan siya, kaya nga inuusig ang lahat ng mga Kristiyano noon, hinihila, pinapatay, no, para hindi makarating doon sa Panginoon. Yan ang naging kasalanan niya sa Panginoon. One time na-encounter niya ang Panginoon sa Damascus. May nagawa ba siya? Ang katalinuhan niya, may nagawa ba sa Panginoon? Wala. Ang Lord ang nagtatanggal sa mga kabulagan ng mata natin. Ang Diyos ang nagpapakita. Siya ang nagbubukas ng mga mata natin spiritual, mata at maging ang isip natin, ang Diyos ang magbubukas niyan. Kailangan tayo ay handa tayo ibukas ang mga puso at isip natin sa Diyos at tayo ay magkakaroon ng pag-unawaan. Makikita natin ang mga bagay spiritual na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. At nangyari kay Apostol Pablo. At nang siya ngayon na-encounter niya ang Panginoon, naging masunurin siya at naging kagamit-gamit siya sa ating Panginoon. Amen! Palakpakan natin ating Panginoon. Kung tayo paganyan tayo, no? Wala talaga tayong magagawa. Bakit kahit turuan ang turuan, talagang hindi naiintindihan. No? Katulad ni Lydia, si Lydia, no? Iyan example, naging manggagawa nila Apostol Pablo. Siya po ay isang tailor. Mananahin siya at naging manggagawa siya. Nang siya ay nakarinig ng salita ng Panginoon, binuksan ang kanyang mga mata ng Panginoon at talagang naging number 1 siya, naging follower ni Apostol Pablo at naging manggagawa siya sa iglesia. Kaya sa ating mga buhay, laging hingin natin sa Panginoon, tulungan tayo. Buksan ang ating mga mata, ang ating mga isipan, para maintindihan natin ano ang saysay ng buhay natin dito sa mundo. Kailangan ma-find natin, mahanap natin, dahil ang Diyos ay laging nakalaan sa mga tao. Ang tanong lang doon, are you willing? Gusto mo ba talaga? Dahil ang Diyos, gagawin niya yan sa isang tao, sa mga taong gusto. Hindi ipipilit ng Diyos sa mga tao ang mga patuloy na nag-aayaw sa Kanya. Amen po ba? Palapakan natin ating Panginoon. Sumaliwanag po yan. At number 3, sila na nagsisisi. Sabi ng Acts 2:38, "Magsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo." Ang pagsisisi po ay mayroong dalawa. Ang ibig sabihin, talikuran ang kasalanan at ang pangalawa, ang pagharap sa Diyos. Amen po ba? Naunawaan pa? Ito yung pagsisisi ng buong puso, hindi lang nagsisisi sa nguso, kundi buong taimtim ng pagsisisi sa kasalanan at ito ang pagharap sa Diyos. Pag tayo nagharap na sa Diyos, kalimutan mo na yung nakaraan mo. Amen po ba? Huwag mo nang balikan tayo dito na pahamak ang buhay. Sa pagharap natin sa Diyos, tayo lahat ay dadalhin ng Diyos sa lahat ng kabutihan. At dito mapapind out natin na tunay ang Diyos ay mabuti sa mga buhay natin. Amen po ba? Kahit gaano kalaki, kalalim, kahaba ang iyong kasalanan, laging may nakalaan ang Diyos ng kapatawaran sa ating lahat. Ang mahalaga, buong puso na nagsisisi tayo. Walang ibang utos ang Biblia. Amen po ba? Walang utos, magsisi kayo, manumbalik kayo sa akin, I will return to you. Amen? Bumalik kayo. Yan ang nais ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon, laging may pag-asa, laging nakahanda ang kamay ng Diyos para tayo lahat ay tanggapin. Tayo lahat ay hindi perfect, nagkukulang, nagkakasala. Ang mahalaga, lagi tayo nagpapalinis sa Panginoon sa lahat ng yan at laging may biyaya ang Diyos sa atin. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. So yan ang nais ng Panginoon. Pang-apat, sila na magbubunga ang pagsisisi. Sa taong nagsisisi, may bunga yan. Amen? Makikita ang totoong pagsisisi. No? Sa mag-asawa, pag nagkamali
I love you, forgive me. Pero balik na naman ulit, hindi po yan. Ang kailangan totoo na pagsisisi na wino-work out mo yung lahat ng ginawa mo. Ipakita mo na totoo ka na nagsisisi. Amen po ba? Ang Lord nakikita lahat yan. Magbubunga yan. Amen? Ang bunga ng pagsisisi, ang repentance, ito ay mayroong assurance sa Diyos na laging nakalaan, ililigtas ka ng Panginoon. Amen po ba? Dahil kamatayan ang kabayaran sa lahat ng kasalanan. Amen? Naunawaan ba natin? Ang lahat sa buhay natin, lagi nakalaan ang kamay ng Diyos. Sabi nga ng Isaiah, maghapon ako, nakaunat ang aking mga mata, wala man lang iisang lumalapit at manalangin sa akin. Sabi ng Lord, come to me, who are weary and burdened, and I will give you rest. Maraming mga tao pagod, ang mga physical, hindi natatagpuan ang espiritual na kapahingahan ng Panginoon. Ang Diyos ay laging nagpapaalyaya sa lahat ng mga taong napapagal, mga pagod dahil sa mundong ito. Maraming kapaguran, nakikita ang mga nangyayari sa mundo. Pero sa Panginoon, laging may laan sa mga taong napapagal. Papahingahin ka ng Diyos dahil nandyan siya para sa atin. Maliwanag sinasabi na ng Panginoon, sasamahan ko kayo. Kaya kahit tayo mag-isa, wala tayong kasama dahil lagi may parted ways po lagi. Sa akin noon, dahil malaking tanong sa akin, bakit pa ang saya-saya na mga kaibigan ko, mga nakasalamuha ko, pero dumarating pala sa punto na mayroong pag-iiwalay, pag-iiwan sa'yo. Ang mahalaga, mayroong magagandang bagay na pinagsamahan tayo. Magkakahiwalay, pupunta dito, pupunta doon, hanggang balitaan na, wala na. Ang mahalaga, ang pagsasamahan na may maganda na naghihiwalay, na mayroon pagmamahalan. Amen mo ba? Palakpakan natin ating Panginoon. Yan, lagi may paghihiwalay. Pag ikaw ay nag-iisa na lang, ano gagawin mo? Ang mahalaga na kasama mo siya. Amen po ba? Naunawaan po ba? Kasama mo natin ang Diyos. Lagi na lang siya natin. Sapat ang biyaya ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen ba? Pag hindi mo na nakita ang kasama mo, nalulungkot ka pa ba? Ibig sabihin ng kasiyahan mo, nakasalalay sa Kanya? Amen ba? Nakasalalay lang? Talagang masaya ka? Eh paano? Pag pinauwi na yan sa kanyang pamilya, nag-iisa ka na? Ano ka? Nag-iisa ka na, wala na kulod kasama. Anong sasabihin mo pag nag-iisa ka? Eh ano ngayon? Kasama ko naman si Lord. Amen? Wala ka sa loob mo kasi sinabi ni Lord eh. Amen mo ba? Panghawakan natin lagi. Sinabi ni Lord, sasamahan kahit saan ako pupunta. Amen mo ba? Takot ka ba sa buhay? Anong kinakatakutan natin? Wala tayong dapat nakatakutan. Sabi ni Lord, I'll be with you. Sasamahan kita. Napakasarap, assurance. Katiyakan sa buhay. Ang kaligtasan ay assurance. Amen po ba? Ang kaligtasan ba nawawala? Hindi nawawala. Dahil sa mga totoong tumanggap sa Diyos, hindi mawawala ang kaligtasan. Sabi ng Panginoon, your name is great in my hand and no one can snatch you. Kahit ang kaaway, sinasabi natin, Lord, italo mo ako sa baywang. Lord, huwag mo akong mahayaan na makabitaw. Hawak-hawak ka ng Panginoon ng mahigpit. At ang mga taong lumalayo, hihilain ng Diyos yan pabalik sa Kanya pag totoo ka na sumampalataya sa Diyos at totoo mong tinanggap ang Panginoon sa buhay. Amen po ba? Maraming nakakabalik sa Panginoon. Dumaraan lang sa samot-saring mga pagsubok, pero bumabalik sa Panginoon at marirealize mo na ang Diyos ay hindi nag-iwan sa iyo. Amen. Ang Diyos ay hindi pabayaan sa iyo. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen.
at sumunod ka sa mga sinasabi ng Diyos sa atin. May instruction parati ang Panginoon. Amen. And number 5, sila na tumanggap sa Banal na Espiritu, Acts 10:47. Mangyari pagang hadlangan ang sinuman, ang tubig upang huwag mga bautismohan itong mga nagsisatanggap ng Santong Espiritu na gaya naman namin. No, walang makakahadlan. Amen ba? Walang makakahadlan sa Diyos. Ang Banal na Espiritu sa lahat ng tumanggap, walang makakahadlan kahit sino pa man. Amen? And number 6, sila na tinuruan ng salita ng Diyos. Amen? Tayo ay tinuruan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Walang ibang itinuturo sa atin kundi salita ng Diyos. Walang iba. Amen po ba? Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Pakinggan natin, paggulay-gulayan natin, tanggapin natin, sundin natin, at walang iba. Ang Diyos ang mangyayari sa buhay natin. Kinain mo, kinahalagahan mo ang salita ng Diyos. Kaya sabi ni Lord, go and make disciple. Magmula sa iyo, disciple ka, magturo ka rin sa iba. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Mas iba ba tayo magturo? Ikaw ay teacher. Teacher ka. Alam natin ang teacher. Ang totoong teacher, hindi mauubusan yan ng mga itinuturo. Laging may laan yan. Laging nagsinasabi ng awit, ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Ang mga taong uhaw doon sa Biblia, sa salita ng Diyos nagbababad. Amen? Kung kinain mo, pinahalagahan mo ang salita ng Diyos at isinilid mo sa puso, ano man ang mangyari, lagi kang sarili. Bakit? May salita ka. May salita ka sa puso na lagi magre-remind sa atin. Amen? Yan ang Lord. Kaya, mayroong pagkain tayo spiritual. Kaya sinasabi pa, number 7, sila na namatay, inilibing at nabubuhay na kalakip ng pagkabuhay na magmuli ni Kristo. Ito ang pangunahing itinuturo sa atin. Sa Romans 1:13 na dapat maunawaan ng bawat mananampalataya. Amen po ba? Naunawaan ba ng bawat mananampalataya? Naintindihan ba natin ang salita ng Diyos? Hindi lang ito salita, sabi kanina, ng ating Sunday school. Hindi lang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi mula sa bibig na nagmumutawi sa Panginoon, nabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Ito ang magpapalakas sa akin, magpapatibay sa akin, magbibigay ito ng ano? Ng ano? Ibibigay sa atin para makasunod tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Palapahan natin ang ating Panginoon. So, maliwanag po na sinasabi sa atin at ang hamon sa atin. Ang bautismo ay gawain ng pananampalataya na paghingi ng biyaya ng Diyos na kalakasan upang magtagumpay. Ang bautismo ay utos, hindi ito maaaring nararapat kung sumunod at magpasakop. Magpatuloy tayo na may pananalangin at pagtsatsaga hanggang sa ang bautismo sa tubig, sa buhay na magkaroon tayo ng katagumpayan. Amen? So maliwanag po ang bautismo. Sinasabi po paano yung mga bata na mga baby pa lang na nawawala na. No? Sinasabi, ligtas kaya yun. Sinasabi, walang sinabi ang Panginoon doon. Maging si David nang namatay ang kanyang anak na hindi pinautismuhan, sabi ni David, ako'y paparoon sa kanya. Ang mga bata na wala pang muang sa mundo, sila ay mga ligtas. Ang Panginoon ang siyang may kapangyarihan. So maliwanag po, ang bautismo po ay hindi ito makapagligtas, pero ito ang tanda ng iyong pananampalataya sa Diyos. Kaya sa ating mga buhay, ang bautismo po sa isang mananampalataya ay kailangan gawin dahil maging ang Panginoon ay nangyari sa kanya. Amen? So tayo po lahat ay tumayo, tayo lahat ay manalangin.
Amen. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Diyos, sa lahat ng ito. Salamat sa bawat isa, Lord, na tunay Ama. Na Lord, sumunod dahil sa pananampalataya ang nabautismuhan, Panginoon. Na ang lahat ng nakarinig, Panginoon, ito ay mga followers ng Panginoon. Lahat, Panginoon, na nakarinig ng salita, pagdalusan ng pag-iisip, ang kanilang mga mata, nagsisi. Lahat, Panginoon, ito ay magiging tagasunod mo, Panginoon. At nawa makita namin na ikaw ay isang halimbawa ng pagsunod namin, Panginoon. Lord, hindi ko itinaas ang iyong sarili, bagos nagpakumbaba, Panginoon. Lord, ano man ang mayroong katangian ka, ito ay nawa magkaroon ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lagi kang sundin dahil may utos ka na dapat namin gawin. Panginoon, maraming salamat at nawa sa iluhan mo ng imang pangyarihan. Manalangin ko ang mensahe mo at sa bawat isa sa amin, Panginoon, lalo na ang aming mga mahal sa buhay na wala pang mga relasyon sa iyo, Lord. Nawa patuloy ka, Lord. Gumamit pa ng maraming mga tao. Magkaroon sila ng kaligtasan at ng palataya at magkaroon ng bautismo sa kanila. Panginoon, maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming samang panalangin mo. Jesus' name. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sige po, tayo po muna ay makakaupo. Tayo naman po ay tatako po sa ating pong pagbibigay. Ito po, sabi po ng salita ng Diyos sa John 3:16, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ang sino man pong manampalataya sa Kanya na po. Kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak. Sabi po, ulitin natin, John 3:16, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, na sino man ang manampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So last week po, tayo po ay nagdaos ng Holy Week. Tama po, nagdadaroon ng Holy Week celebration at binabalikan natin, pinucommemorate natin yung pag-aalay ng Diyos sa kanyang buhay para sa atin. So ngayon tayo yung mga tumanggap ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay, ang kaligtasang ibinigay niya sa atin. Tayo naman ngayon sa lahat ng mga nagmamahal sa Diyos, palagi pong may pagbibigay. Amen? Tayo lahat ay nagbibigay sapagkat tayo ay tumatanggap. So kaya tayo nakapagbibigay sapagkat tayo man ay tumanggap tayo mula sa Diyos. Kaya tayo lahat ay magkaloob sa mga oras na ito ng buong puso natin, for God loves a cheerful giver. So tayo po ay magkaloob sa Panginoon. Thank you, Lord.
Lord, nakay sa ating mga sinobre. Panginoon, iyo po pagkakasasan ng lahat ng mga tayo sinobre na to, Lord, para maging siksik, ibigin at ako, mga Panginoon. Ang lahat ng mga ito, Panginoon, nagagamitin sa mga tubi ay sa nais mo, Panginoon. Maraming salamat po sa mga nagbigay. Panginoon, hindi po namin nalalim din sa pagpapalain, Panginoon. Panginoon, kami po nagpapasalamat sa iyo mga bibigay na biyaya sa amin, Lord. Protection sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya nararapat lang, Panginoon, na tanggapin mo ang aming pasasalamat at ikaw lang po aming tataas at sasampayin. Kaya lang ito naman sa ating Panginoon ay magsabi na, Amen. Hallelujah! Habang kumakanta yung mga kabataan, meron tayong nakahanda para sa worship team, no? Kaya salamat sa Lord. Gusto kong umiyak kung kumanta sila. Kung alam nilang kung paano tayo nanalangin sa Lord, para yung Lord ang magpapalaga ng mga manggagawa sa simbahan na ito. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay meron tayong mga gawain. Ang gawain po ng Jesus Christ Forevermore sa Quezon City ay mayroon po tayong Martes. May Martes tayo devotion 4 a.m. No? May devotion tayo sa 4 a.m. Sa Lunes po mayroon pong virtual ang mga pastoral sa 4 a.m. Tapos pag Miyerkules mayroon tayong midweek. Welcome tayo lahat sa midweek. 7 a.m. to 8 a.m. to 9 p.m. sa gabi po ang ating midweek, no? Kung loobin ni Lord, kasi ngayon tayo virtual pa, loobin ni Lord sana makapag face to face. Darating din yun sa timing ni Lord. At sa Martes, ay sa Huwebes, mayroon tayong virtual ulit, no? Sa 4 a.m. ang ating devotion, no? Through Messenger po yan. Pagdating po ng Sabado, mayroon po tayong devotion po ulit, no? Puro tayo devotion. Bakit po? Kasi nga para lumakas ang ating spiritual. Sabi ng Hebreo 10:25, kailangan natin ng fellowship, no? Na kailangan natin dumalo sa mga pagtitipon. Yan po ay nagbibigay ng kalakasan sa ating lahat para tayo po ay lumago. At ang ating pong Sunday service, meron po tayong 8:30 sa Sunday School at 9 to 10 to 11 ang ating Sunday service. Kaya salamat sa Panginoon, sa Diyos ang lahat ng papuri. Tayo po ay umawit sa huli pong awitin para sa Panginoon. mong gawain sa umaga ito, Lord. Lord, kami po nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa aming pong Sunday Worship Celebration.
It's a celebration, O Lord, na katagumpayan niyo po sa krus ng Kalbaryo kung saan po mula Luzon, Visayas at Mindanao dahil nakaantabay, O Lord, na nagpuri sa inyo, O Lord. Maraming salamat sa inyong salita na kami po ay go and make disciple ng aming pong mga kasamahan, ng aming pong mga pamilya, ng aming pong mga kaklase, ng sa kayo, Lord, yung pinakamandato niyo po sa bawat isa na ipabuhay inyong salita sa lahat ng dakot, sa lahat ng panahon. At dalangin po namin maging universally na ma-accept kayo ng buong mga tao sa buong mundo, Lord. Itaas sa ating mga kamay bilang tanggap sa ating pumbasbas sa Panginoon Diyos. Dulutan nawa, Lord, at pagkabasbasan niyo po ng iyong pong banal na anghel, ang iyong pong mga lingkod. Dalangin po, Lord, ibaba niyo po ang banal na Espiritu sa bawat isa. Nang sa gayon, Lord, taglay nila ang tunay na kapayapaan at ang tunay na pag-ibig na nagmumula sa inyo. Dalangin po namin, Lord, sa aming pong pag-alis at paglabas namin ito sa aming pong bahay panambahan. Dalangin po namin, Lord, kami po ay mag-go and make disciple ng sa ngayon, Lord. Kami po ay sa buhay namin ang iyong pong salita. Maraming salamat po. Ito po ang aming sakot panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng umiibig sa Diyos at mag-go and make disciple ay magsabi ng Amen.